Sinikap ng defending champion Ateneo na palakasin ang kanilang bid para sa huling Final Four sa UAAP Season 86 Men's Basketball. Isa ng tropical depression ang binabantayang LPA noong Nobyembre 14, 2023. Muli na namang naitanong kay Daniel kung kailan nito planong magpakasal. Kailan nga ba? Magandang umaga, Pilipinas! Ito ang All of Station, maghahatid ng patas at balanseng balita sa inyo ngayong araw. Balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, pawang katotohanan lamang. Live mula sa silid ng Fatima, magbabalita Zoren Joven at Hannah Cazar. Sa kasalukuyan, ang issue sa pag-ungkat ng unemployment ay maaaring maging isa sa mga malalaking hamon sa mga maraming bansa. May iba't ibang mga kadahilan para sa pagtaas ng unemployment rate. Kabilang na rito ang salig tulad ng pampolitikang sitwasyon at suliraning pang-ekonomiya. Narito si Zarina Manansala upang ibahagi sa atin ang mabuti at di mabuting epekto ng unemployment sa lipunan lalo na sa ekonomiya. Zarina. Gaya nga ng sabi ni Zoren, may mabuting epekto ang isyong ito sa bansa at kabilang na rito ang pagtaas namang bilang ng mga Pilipino na nagdanais magtrabaho sa ibang bansa. Magkakaroon sila ng mga magagandang oportunidad abroad. At panghuli, magkakaroon din ng kita ang mga tao na pumapasok sa informal na sektor. Sa kabilang banda, isa sa hindi mabuting epekto nito ang pagdami ng mga Pilipinong naghihirap. Lumalaki rin ang bilang ng pumapasok sa informal na sektor na hindi nagbabayad ng buwis. Nababawasan din ang bilang ng lakas paggawa. Hindi napapakinabangan ang abilidad at kaalaman ng isang tao. Balik sa inyo, Zoren, Hannah. Maraming salamat, Zarina. Gaano na nga ba karami ang mga Pilipinong walang trabaho o walang kabuhayan dyan? Nakatutok live, Venice Alfonso. Tumaas ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho o kabuhayan sa gitna ng pagbaba ng mga kalahok sa lakas paggawa noong panahon. Lumabas ang resulta ng pinakahuling labor force survey ng Philippine Statistics Authority o PSA. Sa isang press conference noong Miyerkules, iniulat ng National Statistician at PSA Chief na si Claire Dennis Mapa na ang bilang ng mga taong walang trabaho na edad 15 pataas ay lumago sa 2.26 milyon mula sa 2.21 milyon noong Agosto. Ayon kay Mapa, nangangahulugan ito na 45 sa 1,000 individual sa lakas paggawa ay walang trabaho o kabuhayan noong Setyembre 2023. Zoren. Maraming salamat, Venice Alfonso. Narito naman ang ating interviewer na si Maika Punsalan upang ihatid ang mga naging tugon ng mga mamayan ukol sa isyong paggawa o unemployment. Ayun nga no, Hana, tinanong namin sila ng 3 katanungan at narito ang kanilang mga kasagutan. Sa aming unang tanong, paano naapektuhan ang unemployment sa ating ekonomiya? Maraming nagsasabi na naapektuhan ang ekonomiya ng bansa dahil bumababa ang rate ng mga trabador natin sa bansa. Mahihirapan ang hanap buhay ang mga mamayan dahil hindi sila makahanap ng trabaho na tanggap sa kanila. Pwede itong magdulot ng kahirapan sa pamumuhay ng isang pamilya na maaaring maging sanhi na panibagong issue sa bansa tinatawag na poverty at magiging sanhi ng lalong pagbagsik. Sunod nito, amin tinanong kung paano sila naapektuhan sa isyong ito. Napaisip sila kung ano nga ba ang dahilan ng pagtaas ng unemployment rate sa bansa. Ito ba ay dahil sa kakulangan sa edukasyon o sa gobyerno na ginawa nga ba talaga ang lahat para masolusyonan ito? At para naman sa aming huling katanungan na ano ang kanilang matutunan o mga realisasyon matapos malaman ang ganitong sitwasyon ng bansa,
Karamihan ang sinagot ay maraming saklaw ang unemployment at nakakapagdulot ito ng hindi magagandang epekto hindi lang sa isang tao, kundi damay na din ang lahat ng nakapaligid sa kanya. Dapat ay hindi tayo umasa sa iba, dapat may sariling kusa, dapat din may persigido dahil tayo mismo ang gagawa ng hakbang para sa ating kinabukasan. Kung nais natin ang solusyon sa problema ng unemployment, dapat umpisan mo muna natin sa ating sarili. Maraming salamat, Micah Gonzalez. Para sa kaligtasan natin lahat, laban sa mga kalamidad, narito si Mary Kate Aton upang maghatid ng balitang pampanahon. Salamat, Zoren. Ayun nga isang tropical depression ang binabantayang LPA noong Nobyembre 14, 2020. Asahan ng makatamtaman hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang pulo-pulong mahihinang pag-ulan. Namataan ito sa layong 1,540 km silangan ng southeastern Mindanao. Taglayan ng tropical depression ang hangin na 45 km per hour at bugsong aabot ng 55 km per hour. Ayan ang latest sa Fatima Weather. Ako po si Kate Aton, magplano para sigurado. Sinisikap ng defending champion Ateneo na palakasin ang kanilang bid para sa huling Final Four sa UAAP Season 86 Men's Basketball Tournament sa Mall of Asia Arena noong Miyerkules, Nobyembre 15, 2023. Maghahatid ng karagdagang balita, Bill Perez, umangat ang Blue Eagles na may 7-6 record at nakakuha ng hindi bababa sa Port Seed Playoff, abang inalis din ng Red Warriors mula sa pagkikipagtalo. Umakot ang Ateneo ng 42 rebounds, habang 30 lang ang kaya ng UE para sa bahagi nito, sa kawalan ng presensya ni Momo Wei sa loob. Balik sa'yo, Hana. Maraming salamat, Bill. Muli na naman na itanong kay Daniel kung kailan ito plano magpakasal. Sagot naman ng aktor, let's take it easy, nice and slow. Anya, gusto muna nila ni Catherine na tapusin ang lahat ng kanilang trabaho bago dalhin sa next level ang kanilang relasyon. Mahirap naman daw pagsabay-sabayin, kaya dapat ilatag muna ng maigi. Maalala, sa isang panayam, inamin ni Catherine na hindi pa siya handa na mag-asawa at nirerespeto naman ito ng kanyang nobyo na si Daniel. Wayne ba is updated sa showbiz happenings? Miss Hana, Zoren? Maraming salamat, Wayne. At yan lamang po ang mga balita ngayong araw. Para sa mas malawak na serbisyo para sa bayan, ako po si Zoren Jovet. At ako naman po si Hana Cazor para sa mas malaking misyon. At mula sa All of Station, naghahatid ng patas at walang kinikilingang balita. Maraming salamat po.